Nagugulat pa ba kay gentleman dito sa outrageous and amazing and incredible story of the 18 Maleta Boys? Hindi naman kailangan solid yung kwento eh. Ang kailangan lang naman diyan dumikit yung Maleta narrative. Na paulit-ulit na ina-amplify ni Alan Peter Cayetano, ni Rodante Marcoleta, nila Amy Marcos, o lately nila Lauren Legarda, 'di ba? Dinadagdagan ng credibility. Hindi naman kailangan solid yung kwento eh, kailangan lang dumikit. Kaya nga ingay nakaka-insulto eh. Parang tingin sa atin lahat bobo. At pag hindi mo tinanggap hook, line, and sinker yung kanilang naratibo, pro-bongbong ka. Ayaw mo na accountability. Nakatanggap ka rin ng maleta. Yun ang nakakabanas sa ginagawa nitong mga walang yang ito eh. And by the way, namin ni Mike Defensor na talaga naman nagbigay siya ng pera dyan sa mga Marines na yan. Ano, di ba? Sabi ni Tibag, nagbigay si Mike Defensor ng tipa 5 million dito. Hindi binanggit ni Mike Defensor kung magkano binigay niya, pero inamin niya na nagbibigay siya. At ano naman daw mali? No? Ano naman daw mali na nagbigay siya ng pera? No? Ang mali ang kwento eh. Ayos. Tsaka nga, parang yung amazing idea talaga na yung initial na affidavit nila na supposedly kumpleto ng kwento ng lahat ng kanilang mga na-experience at na-observe. Diba, habang dumadaan ang panahon at nag-iiba yung mga kakampi nila at kasama nila, nag-ano rin, nag-a-adapt. Para nag-a-alter yung storya. Para yung mga ayaw nila, damay na bigla, yung mga kakampi na nila ngayon, absuelto na bigla. Parang tama yung sinabi mo, Christian eh. Lokohan, lantakang lokohan na to eh. Lantakan na to ng lokohan. Actually, kinakabahan ako eh. May kaba ako eh. Ginagamit yung, ano kaba mo? Yung tatalon sa kabila. Sa grupo ni Kermit. Baka madamay. Masama sa maleta. Biglang madamay uli. Saka wala, nakalimutan namin. Yung hindi bahay ni Lauren Legarda ang pinuntahan namin. Bahay ni ganito. Diba yun? Iba-iba eh, no? Di ba kayo na-amaze dun sa hearing ni Cayetano tsaka ni Marcoleta last week? Talagang pwede magpaliwanag. Tsaka yung abogado. Yung abogado, di ba, bawal magsalita yun? Bawal humarap. Bawal sumagot. Talagang siya yung nagpapaliwanag eh, di ba? Yung mga inconsistencies, di ba? Kaya nga tawag dito na Marcoleta coach eh. Halos tapos ilang punto halos si Marcoleta na yung nagtitestify eh. Ba't pa siya nagtatanong? Dapat siya na lang ang nagsalita po ng record nila eh. Yung moment doon, yung nagpapalakpakan, tsaka sumisigaw. Di ba? Na mabuhay si SP. Di ba? Yung gano'n. Pinapalabas mga media, yung pala mga staff niya. Staff pala nila. Kuhang-kuhang. Huling-huli. Ang pathetic, grabe. Huling-huli, di ba? Actually, nung nakita ko si Congressman Pepito Alvarez, tinawagan ko. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, ito mga to, dinamay ako eh. Binigyan daw ako ng maleta. Sabi ko, niloko ko nga si Congressman Alvarez. Sabi ko, Kong, no? Kong, hindi ako maniniwala binigyan ka ng maleta. Dahil ang alam ko, ikaw nagbibigay ng maleta. Sabi ko, yaman nun eh. Di ba yaman na si Pepito Alvarez, dating governor? Yun may alis sa franchise sa BMW, sa Peugeot, Kia, etc. No? Hindi yun basta-basta, di ba? Kaya galit na galit siya pumunta ron. At kinuwento niya, yung pinaabot sa kanya ni Mike Defensor na bumoto siya sa impeachment ni BBM. Nung tumanggi siya bumoto, nasama siya. Nasama siya dun sa listahan. Sa listahan. Kita mo yung ibang senador, nag-aalisa na. Si Marcoleta, nag-aalisa na. Alam nila, mas gago sa kanila si Congressman Pepito Alvarez. May video, biglang tumayo si Marcoleta, umelas eh, no? Oo. Mahirap ikanto yun si Pepito Alvarez, no? Mas mapita ko ron. Di hama. Parang si Lauren Legarda din, ba nung una nandun? Nung na-realize niya na nakapangalan pa rin siya sa affidavit, biglang umalis. Siguro niya, mahirap na, baka mabasa to eh. Pero ngayon na yan, they've got her back, di ba? Wala na, binawi na, wala. Bayani ulit, bayani. Mistake.
Bayani na uli. Bayani na uli. Pero nung tinawag ng mga bayani yan eh. Di ba? Tinawag ng mga bayani. Tapos may tense moment. Hindi pa natatanggal sa affidavit eh. Si Lauren. Medyo... Kaya na nga eh. Gagawa na lang kayo ng kwento. Sobrang halatang-halata eh. Yun ang insulto eh. Gagawa na lang kayo ng ganitong kwento. Galingan naman yun ng konti. Yung medyo hindi naman kaagad-agad kitang-kitang imbento na minamanipulate nyo to benefit yung mga gusto nyong maging kakampi at diba tirahin yung mga ayaw nyo. Parang ako naman, diba? Ay. Yung ano nakita niyong worth nung hindi umate nung meeting kanina ng Blue Ribbon pero nagpunta sa Senado. Diba? Nandun yung theatrics talaga eh. Nandun yung show, nandun yung drama. Amin ito. Senado namin ito. No? Kayo umalis. Diba? Amin ito. Kahit anong sabihin nyo. Diba? Oh. Hindi, ano ko lang, kung again, titignan mo lang from the perspective ng credibility. Kung talagang matatag ang paniniwala ng isang testigo na yung kanyang sinasabi ay totoo. Diba? Ito talaga yung nangyari. Bakit ka matatakot humarap sa isang official proceeding? Public naman yan eh. It's not as if, di ba, parang pwede kang dikdikin doon na patago. Di ba? Yun naman yun eh. So di, punta kayo doon, ikwento nyo. Pero the fact na hindi nila ginawa yun at pinili nilang mag-press con kasama yung kanilang abogado doon sa office ni Senator Robin Hood Padilla, parang lalong nakakapanghina nung credibilidad eh. At lalo nakakadagdag doon sa pagdududa na meron ba talagang laman at meron ba talagang katotohanan ito mga pinagsasabi ng mga ito. Bakit parang takot humarap pag alam hindi na yung mga stage manager nila yung nagpapatakbo nung hearing. Pero Barry, with all those inconsistencies, tingin mo, matapang nahaharap yung mga yan? Baka si Balikod, makapal ang mukha nun eh. Diba? pero yung mga Marines, pag susubukin mo ng butasin, yung mga inconsistencies na sinabi nila, magpa-fumble yun. No? Si Balikod, kahit habang nagpa-fumble, papangatawanan pa rin yung kanyang pag-fumble. Then isip ko lang kung humarap na kaya sila Marcoleta. Oo nga eh. Sila yung mag-testify. Then sabihin ko lang sana kay Sen Edu, boss mo ba natawagin Marines? Hindi naman Marines eh. Oo nga. Sen. Naglabas na ng statement ang AFP. Mas tama yung Maleta Boys. Galit na ngayon mga Marines tsaka yung AFP. Nadadawin sila. Pati si Ariel Kerubin, naglabas na ng statement. From the very start, dapat kinahiyaan nyo na nagdi-deliver kayo ng maleta. Sabi niya, from the very start. Kung mga tunay kayong Marines na may isang salita at merong word of honor, no? Sabi niya. Pero mukhang tama yung sabi ni Director Matibag kanina dun sa gentleman. No? Sabi niya, ginamit nila yung Marines para merong added credibility. Alam nila kasi pag binalita yan, maikli, ex-Marines. Pero it's time na ayusin. 18 Maleta Boys. Okay na po ba tayo doon? 18 Maleta Boys. Ito pala, gentlemen, ito yung masama. Hindi ba nag-uusap si Justice Lauren Legarda at saka yung anak niya? parang hindi ganun kadaling kausap yung anak niya. Hindi kasi ganito. Ito. May balita, no? Lumabas naman to sa iba't ibang mga news outlets eh. Sumulat to itong si Congressman Leandro Lubiste kay Senator Erwin Tulfo. Na head ng Philippine Committee. Mag-testify, di ba? Totoo siya. Hindi ba niya na-realize to? Yung nanay niya, hindi na recognize yung ganyan niya. Pero yung anak niya, sumulat. Ayun, kulang sa self-awareness yun. Oo. Di ba? Ano yung reaction dito ni Justice Lauren Legarda? Actually, oo nga. So, pati pala ngayon yung anak niya, kinikilala na ngayon yung pagkapalit ng liderato. Katili, okay. Diba? Nile-legitimize Blue Ribbon nila Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Balita ko, may nagbabalak mag-file na ng kaso kila Alan Peter, di ba? Usurpation of authority. Dahil
pinagpipilitan pa rin nila na tumindig na supposedly sila ang liderato ng Senado kahit sila ay napalitan na. Si Alan, inamin niya Christian, ha? Yung Yeah. matagal na sinasabi na pumunta siya ng Malacanang at naglulumuhod doon. Inamin na niya anong isang araw na pumunta nga siya sa Malacanang. Pero yung kanyang agenda ay legislation. No? Yun ang kanyang Wow! Ang ganda ng term. Lumuhod, ah. Hindi niya inamin yung pinag-usapan natin dito. Pinag-usapan natin bali dito yan eh. Na pumunta si Okay. Alan sa Malacanang. No? Naglulumuhod na siya ay their man. No? Their man. Although hindi naman niya aminin yun. No? Yung Derman? Yung Derman? Oo. Naputol lang yung sinabi ko. So sinasabi mo, boss, yung mga sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon na dapat nandiyan siya para panindigan ang independence, hindi yung totoo? Hindi siya sincero doon? Oo nga. Ay subang palabasin, siya ay hipokrito. No? Ha? Yung ba sinasabi mo? Nung pinasara niya ang Kongreso nung siyang speaker, no? Nagmamakawa siya kay Digong na i-extend yung kanyang term, no? Yung kanyang term sharing, no? Ibig mong bang sabihin ay from the very start hindi siya naniniwala sa independence nitong mga co-equal bodies na ito. Ha? Tingin ko baka nagkakamali ka. Tingin ko. Okay. I agree kay Senedo. Ang alam ko lang po, you cannot spell hypocrisy without a C. Or a P. Or Ano na yun. Grabe. Tama nga yung sinabi ni Senedo, no? Talagang self-awareness yung problema. Tama yung sabi niyo, dilulu. Hindi niya alam na may record yung kanyang public service. Kailan lang yun eh. Di ba yung Duterte administration? Di ba? Ano ba yung track record ng Kamara under him as speaker vis-a-vis Malacanang? Di ba tutang-tuta sila? Lahat ng sabihin ng Malacanang, ginagawa niya. Ngayon, bigla siya mag-preach ng independent Senate. Nakakasungkay ka ipokutuhan eh, no? Kung yung ginawa niya 30 years ago, lumalabas pa eh. Yung pa kayang ginawa niya 6 years ago. Speaker. Correct. Makakalimutan ba naman yun? Nako naman. Nung una pa, pinoproject pa yung sarili niya na aaprubahan niya yung franchise ng ABS-CBN. No? Nagpo-project pa siya ng gano'n eh. Diba? Tapos nung sinabi ni Digong, tigil yung franchise na yan. Di sunod. Tsaka yung pagbibitaw niya nun sa speaker, di ba? Ang naging tipping point nun, nung sinabihan na siya mismo. Tigil mo na yan. Wow. Okay eh.